Ang lipid profile ay isang blood test na sumusukat sa taas ng lipid o fat sa dugo. Sinusukat nito ang total cholesterol, high-density lipoprotein HDL cholesterol, low-density lipoprotein or LDL cholesterol, very low-density lipoprotein VLDL cholesterol, at triglycerides. Isa-isahin natin ang mga components ng test na ito. Ang LDL cholesterol ay ang tinatawag na bad cholesterol. Ito ay dahil ang excess LDL cholesterol ay nagdudulot ng plaque build-up sa arteries. Ang plaque o atheroma ay isang fatty substance na gawa sa cholesterol, calcium, proteins at mga white blood cells na lumalaki over time at nagdudulot ng blockage o pagbabara sa daluyan ng dugo. Ito yung tinatawag na atherosclerosis. O, di ba? Familiar kayo doon. Ang pagkakaroon ng plaque na ito ay nauuwi sa coronary artery disease, heart attacks, stroke, peripheral artery disease, at aortic aneurysms. Generally ay dapat nasa less than 130 mg per deciliter ang LDL sa dugo, pero depende sa iyong risk factors at iba pang sakit ay maaring mas mababa pa dito ang dapat na target level para maging healthy. Ang HDL cholesterol ay tinatawag na good cholesterol. Ito ay dahil ang type ng cholesterol na ito ay tumutulong na pababain ng extra cholesterol sa dugo. Tinatransport ng HDL ang iba pang sobrang cholesterol mula sa dugo pabalik ng atay kung saan ang mga ito ay nabe-breakdown at nailalabas sa katawan via the intestines. Generally ay dapat more than 40 mg per deciliter ang target na HDL sa dugo sa mga lalaki at more than 50 mg per deciliter naman para sa mga babae. So ito yung type ng cholesterol na gusto mo ay mataas kasi good cholesterol siya. Ang VLDL cholesterol ay isang uri din ng bad cholesterol dahil gaya ng LDL cholesterol, ang VLDL ay nagkukos ng plaque buildup sa arteries. Ang total cholesterol ay ang combination lamang ng levels ng LDL, VLDL at HDL cholesterol. Dapat ay less than 200 mg per deciliter ang total cholesterol sa katawan. Ang triglycerides naman ay hindi cholesterol pero isang uri ng lipid o fat. Ito ang pinaka-common na form ng fat sa katawan at nagsisilbi itong energy source ng katawan lalo na sa mga panahon na hindi tayo kumakain o during fasting. Ang mga ito ay nakaimbak sa mga fat cells or adipose tissue o mga taba ng katawan. Yes, mga bilbil, for example. Ang mataas na levels ng triglycerides ay nagdudulot din ng mga sakit sa puso, pancreatitis. Dapat ay less than 150 mg per deciliter ang level ng triglycerides sa dugo.